Sabihin mo muna sa katabi mo, good evening. Amen. Sabihin mo, hindi tayo mapipigilan ng mahirap na transpo. Madali na ngayon. Amen. So, praise and glory to God. At tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, O Lord. At Lord, anumang lalabas sa aking bibig, O God, Ikaw po ang mapapurihan, Ikaw po ang mag-glorify. At Lord, lahat ng ito itinataas namin sa iyo. Salamat din, Lord, sa buhay ng mga taong nandito ngayon at sa mga nasa FB Live, O Lord. We declare, Panginoon, na sila man ay makakaranas, O Lord, ng salita mo. Ito'y magmamanifest sa kanila. At sila, Lord, ay matututo ngayong gabi galing sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Amen. Pwede po tayong umupo. Ayan. Good evening, everyone. At hindi ko po alam kung paano ko sisimula ng aking preaching tonight. Nawawala yung mic. Off mo? Ba't mo kayo na-offan ang mic, ha? Amen. So, ito pong preaching na to, actually, yung material na medyo kinunan ko ng information ay matagal ko nang ginagawa. Parang November pa. Ayan. Diyos ko, baka mag-expect. Amen. But praise and glory to God po ay talagang in perfect time, ito'y magagamit natin. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ano ba yung pwedeng maging outcome when we see the open heaven? Ayan, kasi nga, dineclare na natin ang open heaven sa ating buhay. Amen. Pero, bago natin ma-found out, ano ba yung outcome na yon, ay gusto kong maging familiar kayo sa mga characters sa Bible. Amen. Na personally ay talagang ako ay, ewan ko ba, parang parang medyo curious ako palagi every time na may nababasa akong scripture. At yung scripture na yon ay nasa, saglit lang. Matthew 22, chapter 34. Sabi doon, when the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they called a meeting to discuss how to trap Jesus. So, napaisip ako, sino ba tong mga characters na ito? Yung mga Pharisees at Sadducees na tinatawag. Amen. May idea ba kayo? Nabasa niyo lang kung sino sila sa Bible. Amen. So, sila yung mga tipo ng mga character sa Bible na mahi-hate nyo. Amen. Sila yung mga ayaw nyong makilala or ayaw nyong makita. Amen. Sila yung mga villain. Amen. Sa mga Disney princess. Amen. Mga kontrabida. Amen. At yung mga gustong palaging sa movie, yun yung mga gusto nating namamatay at tatatalo. Amen. Yan yung mga ayaw natin. Amen. Or kung mga tinatawag na protagonist. Ayan. Lagi kasi silang against sa mga magandang nangyayari. Amen. Amen. So, ayan. Good evening ulit. Amen. Sa mga bagong dating, good evening. Ayan. So, pag-usapan muna natin sila. Amen. Bago tayo makarating sa outcome of seeing an open heaven. Amen. So, dun muna tayo sa mga theories. Ayan. So, kapag we dig in, kung sino ba tong mga Pharisees at mga Sadducees na ito, ay makikita natin sila sa maraming scriptures. Ayan. Ay, ang laki ng letters. Nababasa nyo ba? Hayaan nyo, babasahin ko naman yan. So, ang first thing na pagkakakilanlan ng mga Pharisees, sila yung mga religious scholar. Yan, scholar sila. Amen. At yung mga Sadducees, sila naman yung mga aristocrats. Ayan. So kapag sinabi mong mga religious scholar, ibig sabihin, they are
expert in the law. Alam nila ang mga batas. Amen. And itong mga Pharisees, unahin muna natin yung mga Pharisees, sila din yung mga middle class. Yan. Hindi sila yung mga nagtatricycle. Amen. May pang-jeep at may pang-bus sila. Ayan. Hindi sila naglalakad. May pamasahe sila. Ayan. Okay? At sila yung mga perang may pang-aral. Ayan. Kaya nilang maging educated. Kaya nga sila expert sa law kasi kaya nilang mag-aral. Ano pa? Sila ay also a lawyer kasi nga marunong sila sa law. Amen. And they are also well-versed in scripture and traditions kasi yan yung pinag-aaralan nila. Amen. At sa mga Sadducees naman, sila yung mga aristocrats at sila yung mga upper class. So kapag upper class, sila yung mga may wheels. The wheels on the bus. Amen. Sila din yung kayang bumili ng business class air ticket. Amen. Kasi upper class sila. And they're also politically minded group. So sila yung madalas ay nagre-rule over as politicians. Ayan. And they rejected the oral tradition taught by Pharisees. So medyo hindi sila okay sa mga pinapatupad ng mga Pharisees. So sila yung mga nagiging against. Amen. So pumunta naman tayo sa kanilang mga beliefs. Ayan. So yung sila ay may different beliefs din. Amen. So yung mga Pharisees, they believe in one true God. May idea na kayo kung sino yun? Di mga Pharisees. Amen. So there was life after death. Naniniwala naman sila na may buhay pagkatapos mamatay. And they also please God through action. Amen. Ang mga Sadducees naman, they do not believe in everlasting life. Kasi nga, they more on believe on here on earth, yung buhay dito sa lupa. Maintaining good relation with Roman government. Kasi nga, they more focus on their political mindedness. Amen. Mababasa natin ang isang scripture about sa mga Pharisees when we open the Bible in Matthew chapter 22, verse 35 to 36. Sabi doon, one of them, an expert in the law, tested him with this question, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Yan. So yan yung magpapatunay na sila talaga expert sa law kasi hindi naman sila magtatanong kay Jesus kung hindi nila alam ang law. Amen. At yung mga Sadducees naman, we can find them in Luke chapter 20, verse 27 to 38. Pero dun sa first verse, sabi dun sa 27, some of the Sadducees who say there is no resurrection came to Jesus with a question. So ito naman, yung mga Sadducees talagang hindi sila naniniwala sa life after death. Amen. Ngayon naman, dahil naboboringan na kayo sa mga beliefs, yan, characters naman sa Bible. Yan. May mga character, may mga person sa Bible na na-mention na sila ay mga Pharisees and Sadducees. So number 1, sa Pharisees ay si Nicodemus. So sino nakakilala kay Nicodemus? Amen. So matatagpuan natin siya sa John chapter 3, verse 1 to 15. Di ba siya yung Pharisee na nagtanong kay Jesus kung paano magiging maboborn again ulit ang isang tao kung siya ay malaki na or matanda na. Amen. Babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina?
Amen. Favorite story din ito ni Pastor. Amen. So lagi niya tong kinikwento, itong si Nicodemus. At isa pa na character na Pharisee din ay si Gamaliel. Ayan. Si Gamaliel naman, matatagpuan natin siya sa Acts chapter 5, verse 34 to 39. So basahin po natin yung verse na yon. Acts chapter 5, verse 34 to 39. Amen. So, salitan po tayo. Sabi dito, but one member, a Pharisee named Gamaliel, who was an expert in religious law and respected by all the people, stood up and ordered that the men be sent outside the council chamber for a while. Verse 35. Then he said to his colleagues, men of Israel, take care what you are planning to do this man. Verse 36, some time ago, there was that fellow Theudas who pretended to be someone great. About 400 others joined him, but he was killed and all his followers went their various ways. The whole movement came to nothing. Verse 37, After him, at the time of the census, there was Judas of Galilee. He got people to follow him, but he was killed too, and all his followers were scattered. Verse 38, so my advice is, leave these men alone. Let them go if they are planning and doing these things merely on their own. It will soon be overthrown. And verse 39, but it is from God, you will not be able to overthrow them. You may even find yourself fighting against God. Ayan. So kung mababasa po natin, si Gamaliel ay in-encourage niya yung mga fellow Pharisees to show leniency dun sa mga apostle ni Jesus. So, wina-warningan niya na huwag niyong gawin ito sa mga apostle ni Jesus. Amen. So, parang medyo, ewan ko, naniniwala na yata siya kay Jesus. Amen. Or parang naniniwala siya na si Jesus ay talagang God. Ayan. And also, sino ba naman ang makakalimot kay Saul? Sino ba si Saul? Siya ay si Paul. Amen. Kilala niyo ba si Paul? Say amen. Amen. Sino si Paul? Si Saul. Amen. So, ito yung mga Pharisees, some Pharisees na na-mention sa Bible. And also, meron din tayong mga Sadducees. So, si Annas po ay isang Sadducee. Siya naman ay makikita natin sa Luke chapter 3 verse 2. Sabi dito, he is a high priest before. And pag nga sinearch pa natin, anong tawag dito? Siya yung high priest before the birth of Jesus. Amen. And kapag inopen natin yung Luke chapter 3 verse 2, ay minention din yung kanyang pangalan doon. Sabi dyan, Annas and Caiaphas were the high priests. At this time, a message from God came to John, son of Zechariah, who was living in the wilderness. Amen. At ito pong si Annas, siya din yung high priest na pinagdalhan kay Jesus when he was caught ng mga Guardia Civil. Amen. And also, there's another Sadducee, si Caiaphas. Makikita naman natin siya sa John chapter 1, verse 8. Ayan, sabi dyan, John himself was not the light. John 1, sorry. Wait lang.
John 11:49 to 53. Yan. So, pag siya naman yung, tawag dito, siya naman yung high priest at the time of Jesus. So, after dalhin si Jesus kay Anas, siya naman ay dinala kay Caiaphas kasi siya naman talaga yung ruling high priest that time. At siya pala ay son-in-law ni Anas. Amen. So, hindi ko alam kung pero hindi yung chismis. Amen. So, yun ay nasa Bible. Amen. So, kilala niyo na ba yung mga Pharisees tsaka mga Sadducees? Okay na ba yung mga sinabi natin dyan? Amen. Ngayon naman, dahil tapos na tayong makilala sila, this time, sa ating pagiging mga modern Christians or mga blessed generation, may makikita pa rin, nung sinearch ko, sabi ko, meron pa bang current Pharisees and Sadducees na makikita sa panahon ngayon? Wala na pala. Amen. Parang na-phase out na silang lahat. Amen. Na-phase out. So wala na po sila this time. Pero yung mga characteristics nila, minsan makikita mo pa rin sa mga tao ngayon. Amen. Bakit? Yung mga modern Pharisees, sila yung mga focus sa religion and not in relationship with God. Amen. They believe more on the law, but they don't believe on the love of God. Amen. They rely more on what the law says and not in what God says. Amen. At yung mga Sadducees nila, sila yung mga mas focus sila sa life here on earth. They focus more on the world and not on the word. Amen? So, paano ko ba ito i-relate sa pag-outcome of seeing an open heaven? Ready na ba kayo? Hindi ako ready. Amen. Hindi, ready na. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. So, okay. Next slide tayo. Diyan sa mga characters na yan, may sagot pala. Amen. And that is Jesus. Amen. So, yung mga opposite characters nitong mga to, makikita natin ay kay Jesus lang pala. Amen. Sabi dito, sabi ni Pastor Don, ang theme natin is declaring open heaven. At sabi naman ni Pastor Lani last Sunday, sabi niya, come and see the open heaven. Ayan. Yan yung mga title ng kanilang mga preaching. At syempre, hindi mawala si Sis Michelle kasi very exclusive yung kanyang preaching. It's Zoom/FB Live session. So, sabi niya doon, follow Jesus, the ultimate access to heaven. Ngayon, ito naman yung akin. Amen. So, ayan na, declare na yung open heaven. In-invite na, come and see open heaven. So, paano ba makita yung open heaven? Sige, sabi ni Ma'am, follow. Amen. So, ano ba yung makikita mo sa open heaven? Yan na. Amen. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Sabi doon, yung mga Pharisees, mga Sadducees, mga sila, religious scholar and aristocrats. Pero si Jesus, He is a discipler. He disciple people. Amen. He follows also the guidance of the Holy Spirit, the rules. He followed God the Father in heaven. Amen.
If we open John 1:43 to 46, sabi doon, the next day, Jesus decided to go to Galilee where he found Philip, and Jesus said to him, "Come and follow me." Now Philip, Andrew, and Peter had all grown up together in the village of Bethsaida. Anong sabi doon? Philip went to look for his friend Nathanael and told him, "We found him. We found the one we've been waiting for. It's Jesus, son of Joseph from Nazareth. He's the one Moses and the prophets prophesied would come." Amen. So anong ginawa ni Jesus? Hinayaan niyang mag-follow sa kanya yung mga disciples niya. Kaya siya ay isang discipler. Hindi siya religious scholar, hindi rin siya aristocrat, hindi siya nag-focus sa law, amen, but he focused on those people, amen, na inopen ang heart to follow him. Amen? Ano pa? Sabi dyan, ang Pharisees, ang Sadducees, they are middle class. They are upper class. Sila yung mga mayayaman. Pero si Jesus, siya yung heavenly class. Ayan. He is the true son of Israel. Sabi nga sa John 1:47, kapag binasa natin, sabi doon, when Jesus saw Nathanael approaching, he said, "Here comes the true son of Israel, an honest man with no hidden motive." Amen. So sinabi dito na siya ay anak ng Israel, anak ng Diyos. Amen. So hindi lang siya anak ng isang politiko, hindi rin siya anak ng isang ruler of law, but he is the Son of God. Amen? Amen. What else? Ang sabi dito, ang mga Pharisees ay mga lawyer, ang mga Sadducees ay politically minded group. Pero si Jesus, he is a teacher, he is a rabbi. Amen. Sabi nga sa John chapter 1 verse 49. Basahin po natin. Then Nathanael exclaimed, "Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel." Ayan. Kinonfirm ni Nathanael, amen, that he is truly a teacher. Amen. Ano pa? Ang sabi dito, ang mga Pharisees, they are someone well-versed in scripture and traditions. They are really experts pagdating sa mga ganito. And the Sadducees, hindi sila masyadong naniniwala sa ganitong tradition because they focus their minds in the rules of the world. Amen. But si Lord, He is also well-versed. Hindi nga siya nakapag-aral pero He is well-versed in scripture and tradition. Amen. Lagi nating binibigkas yung Luke 4:18 to 19. Pero hindi natin alam na yung pala is coming from Isaiah 60. Amen? Binasa niya yung, anong tawag doon? Yung scroll. Ayan. Amen. He is also well-versed. Amen. In the scripture and tradition. And tradition of God. Amen. Yung mga ginawa noon ng mga tradition, he is also well-versed. Amen. Pero ito ang pinakamatindi. Ayan. Ibalik mo na nga lang ayon sa slide 2. Ay, hindi. Diyan na lang pala sa sa last slide. Sabi dito, Pharisees. Sila yung mga far to see. Amen?
Amen? Sila yung mga far to see. Malayo sila, mahirap makita. Amen. At ang mga Sadducees, so alam niyo na, they are sad to see. Amen. Pero alam niyo po, si Jesus, you can see Him closely. Amen. And also, you will be happy when you see Him. Kaya, ang outcome, if you see an open heaven, you will find Jesus. Amen. So, kanina, nung nagpa-pray ako kay Pastora, sabi niya, Lord, ibigay mo yung, tawag dito, yung, ano yan? Parang basta sabi niya, help her to connect yung in connection with the preaching, yung dun sa verse. Sabi ko, Lord, amen. Kasi mahirap talagang i-connect, lalo na kapag talagang, paano ba sasabihin yun? Ang Holy Spirit talaga ang magre-reveal sa atin kung paano natin maibibigay ang lahat ng Word of God. Amen. Kaya sinabi ditong Jesus is the outcome. Ano bang sinabi ni Jesus? John chapter 1 verse 51. Sa TPT translation po, ang sabi niya, I prophesy to you eternal truth. From now on, you all will see an open heaven and gaze upon the Son of Man like a stairway reaching into the sky with the messengers of God climbing up and down upon Him. Ayan. Gusto niyo ba yung ganong experience? Amen. Gusto niyo ba na ang maging outcome ng pagkita mo sa heaven, makikita mo ay si Jesus? Parang ayaw niyo pa. Amen. So, isa po sa tumatak na devotion ni Pastor Chris sa akin, sabi niya doon, kapag nireceive mo si Jesus as your Lord and Savior, you will not only experience heaven when you are resurrected. You can experience heaven here on earth. Amen. That's why when you have Jesus in your life, naandun yung presence niya. Nasa iyo yung presence niya. Amen. Kaya mong maging discipler. Kaya mong maging son of God or daughter of God. Kaya mong maging prophet. Kaya mong maging teacher. Kaya mong maging well-versed in scripture and tradition. Amen. Kasi kasama mo si Jesus. Amen. Kaya, tapos na yung preaching ko. Amen. But, praise and glory to God, ang Lord ay binigyan tayo ng open heaven. Amen. Kaya awitin natin itong katang ito na sabi nga nito, your presence is heaven. So bago tayo umawit, gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi ang anak ko po'y nag-birthday last week. Amen, last Thursday. And also, si Roxanne, birthday niya ngayon. Happy birthday, Roxanne. Amen. And also, I just wanna thank the Lord kasi yung 40 days prayer and fasting, grabe po yung result or yung paano ba sabihin, yung outcome. Amen. Dito ko marerelate yung outcome. Amen. So yung outcome po nun ay talagang binago ng Lord yung spiritual, yung growth ko spiritually. Amen. Kaming mag-asawa. Praise and glory to God. So,
Dinesire ko, magkaroon ako ng daily devotion, magkaroon ako ng time with the Lord, at talagang ang Lord po ay He moves in mysterious way. Amen. And even in my sa lahat ng ginagawa ko, amen, minsan parang nakakahiya, amen, na may share mo kung sino si Jesus. Pero kapag na-experience mo si Jesus sa buhay mo, hindi ka mahihiya. Amen. Kaya wag tayong mahihiya na mag-share about kay Jesus. Amen. Amen. Awitin natin itong awitin. Just love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup, the won't run dry. Let us all declare your presence is even in your hardship, even in your difficulties,
Your presence is heaven to me. Even in the tests and trials and challenges, your presence